Actually, Pag as wala I po said yan, earlier, excuse hindi me, po excuse siya me. po No, pwede. excuse Ma'am, me. excuse me No, kasi... no, excuse me, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but I am Yes, a it's all resource right. person invited. Yes, you are. I Wait, was wait. asked Let me to finish. answer. Yes, you Hindi ko po already answered in maintindihan, excess. Kapag gusto niyo Sandali akong po. tumigil, papatigil niyo ako kapag ako nag-explain. Yes. I thought we were engaged in Attorney. the search for the truth. Oh, definitely we are. Attorney Roque, what I am Chair, saying, Madam yes, and Chair. Sherwin. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more, I and apologize. I will cite you in contempt. And if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. Mo naman Your Honor. sabayan siya, nagsasalita siya, siya ang chairperson. Ito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goo nang di umano'y nasasangkot sa iligal na aktibidad sa ating bansa. Hindi nakapagtimpi si Senator Win Gatchalian sa pagdinig sa Senado ngayong umaga at muntik nang ipakulong si former presidential spokesperson Attorney Harry Roque dahil sa umano'y hindi pagrespeto, ayaw magpatalo at nakikisabay sa pagsasalita ng chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na si Senator Risa Hontiveros ngayong Lunes, July 29, 2024. Pinaalalahanan ni Senator Win Gatchalian na ipapakulong niya si Attorney Harry Roque kung tuluyan siyang makikipagtalo kay Senator Risa Hontiveros. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson, ani Senator Win Gatchalian. I'm very respectful, Madam Chair. Ang sagot naman ni Harry Roque, paanong respectful nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? Ang giit naman ni Senator Win Gatchalian, one more and I will cite you in contempt. And if you disrespect the chairperson, will be compelled to cite you in contempt. Huwag mo namang sabayan siya, nagsasalita siya. Siya ang chairperson, ani Senator Win Gatchalian. Iginiit naman ni Harry Roque na hindi siya kailanman naging legal counsel ng Lucky South 99 o anumang pugo. I maintain as an officer of the courts and under the oath before the Senate of the Republic of the Philippines that I have never acted as legal counsel for Lucky South 99 or for any other pugo. Ani Harry Roque. I maintain as an officer of the courts and under oath before the Senate of the Republic of the Philippines that I have never acted as legal counsel for Lucky South 99 or for any other POGO. Alright. Pero tama naman pong totoo na nakipag-meeting kayo sa PAGCOR tungkol sa POGO sa PORAC. Yes or no Totoo lang po yun, nakipag-meeting Okay. ako, but as I said, ang aking kasama po ay kakilala ko bilang Whirlwind Corporate Secretary and I have documents in my possession which I would like to submit now to the Senate. Yes, Kasi iba please po do yung that. Thank usap-usapan you. lang, iba kapag notaryadong dokumento. Itinanggi rin ni Harry Roque na siya ang nagmamay-ari ng sinalakay na bahay sa Benguet, kung saan 2 Chinese nationals ang inaresto. Gayunpaman, inamin niya na mayroon siyang interes sa korporasyon na nagmamay-ari nito. Ang bahay po na tinutukoy niyo sa Tuba Benguet ay rehistrado po sa isang korporasyon. Tinirhan ko po yan nung ako ay umalis ng gobyerno and I do have an interest in the corporation that owns it. Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon. Ang paliwanag ni Attorney Harry Roque. Now, ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Benguet ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po ay umalis ng gobyerno and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po ay pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang Wan Yun na isang Chinese national na siya po ay pumirma sa contract of lease ay require siya na magpakita ng Alien Certificate of Registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa. Meaning, she has a right to be in the Philippines. Nagbabala naman si Senator Risa Hontiveros kay suspended Bamban Mayor Alice Goo dahil sa kanyang patuloy na pagtatago at hindi pagdalo sa mga pagdinig ng Senado hinggil sa pugo. No-show pa rin si Goo sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa kabila ng supina at arrest order na inisyu ng committee laban sa alkalde para humarap sa hearing. Go Huaping! Tahasan kang nagsinungaling sa committee na ito.
Tahasan mong sinuway ang supina at contempt citation. You may be able to hide now, but you'll not be able to hide forever. Saad ni Senator Hontiveros. Sa mga nagtatago ngayon, the long arm of the law will soon reach you. Guo Huaping, tahasan kang nagsinungaling sa komiteng ito. Tahasan mong sinuway ang subpoena at contempt citation. You may be able to hide now, but you will not be able to hide forever. Ating panuorin ang buong video. Nag-grade po kayo ngayong weekend sa isang subdivision sa Tuba, Benguet. Pwede po bang may ulat tungkol sa raid na iyan sa komiteng ito? Halimbawa, bakit po kayo nag-raid? Sino ang nadatnan nyo? At sinong may-ari ng bahay na yon? Ma'am, para po sa mas better discussion saka description, yung pong chief namin ng Intel Division ang mag-discuss po. Alright, please. Chief Intel, kumari pong lumapit kayo rito. Nakapag-sumpa po ba kayo kanina? Alright, thank you, sir. Please take your seat. Ano pong buong pangalan nyo, sir? Good morning, Madam Chairperson, Your Honors, and good morning to this committee. Fortunato S. Manahan Jr., Madam Chairperson, Chief of the Intelligence Division. Chief Manahan? Alright, thank you, sir. So, pakiulat sa komite kung yung dahilan ng pag-raid, kung mayroon at anong identity ng mga taong nadatnan doon at yung may-ari ng bahay na iyon. Please proceed. Madam Chairperson, last Friday, there was a coordination ng PAOK sa aming bureau, sa aming commissioner, to conduct an operation sa Benguet. And the Bureau of Immigration issued a mission order signed by the commissioner for a certain subject. Nag-dispatch po tayo ng team to join the PAOK, and then 2 foreign nationals po ang na-arrest po and now in the custody of the PAOK. Sino po itong foreign nationals? Madam Chair, 1 male and 1 female. The female is a Chinese national. The male is a Cambodian national. Okay. At ano yung specific na dahilan na nag-raid kayo doon? At ano yung kinalaman nitong dalawang nadatnan ninyo, kinustody ninyo, anong kinalaman nila doon sa dahilan ng pagpaparaid? Madam Chair, the information received through the coordination of PAOK, yung target subjects daw ho is involved sa Bamban raid a few months ago. So hindi lamang po involved sa Pogo in general, pero particular sa Pogo sa Bamban. Ibig pong sabihin mula Bamban, maaring tumakas sila basta excuse me, lumipat sila sa Benguet. Wala naman hong information na gano'n, pero yung subject po is cited daw po sa Mountain Province, which is Benguet. Okay, so yung subject persons na, kumbaga, persons of interest kaugnay ng Bamban Pogo na site sa Benguet, kaya pinaraid po sa BI. Together with the PAOK, Madam Chair. Yes, so BI and PAOK. And sinong may-ari ng bahay kung saan nadatnan yung Chinese woman at Cambodian man? Madam Chair, yung Bureau of Immigration po, wala hong personal knowledge dun sa name or ownership of the residents. We're just after the foreign nationals stated dun sa mission order issued. So sa mission order, paano dinescribe nung PAOK yung bahay na pinaparade sa inyo kasama nila? Wala hong information na
na naibigay sa amin. Only the name of the foreign national stated sa mission order, Madam Chair. Alright. May tanong si SP Is Pro there a Tem. representative from PAOK here present? Comsec, nandito ba ang PAOK? Ibig Alright. sabihin when you Please proceed. applied for a mission order, hindi nyo in-specify kung kaninong bahay yun i-raid ninyo? Yes, Madam Chairperson, Your Honor. We're just after the site and the name Didn't of the you subject. dare to ask who owns the house? Hindi po. Usually when we conduct operations po, hindi naman po namin tinatanong kung sino yung may owner of the establishment or owner of the house. Okay, as we speak, wala ba kayong alam kung sino may-ari ng bahay? Wala po, Your Honor. Kasi lumalabas kasi may nag-interview ang may-ari daw ng bahay si Secretary Roque. Secretary Roque, if I may, sa inyo ba yung bahay na yun? Well, Attorney una Roque. po, magandang umaga po kay Senate President Pro Tempore, kay Madam Chairperson, Senator Antiveros, and kay Senator Gatchalian at sa lahat ng mga bisita rito. Now, ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Benguet ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po'y umalis ng gobyerno, and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero, wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po'y pinaupahan ng korporasyon at ang umuupa po ay isang Wan Yun na isang Chinese national na siya po ay pumirma sa contract of lease ay require siya na magpakita ng alien certificate of registration at lumalabas po na siya ay holder ng isang 9G working visa. Meaning, she has a right to be in the Philippines. So, ang rehistradong lessee po dyan, at yan ay rehistrado rin sa Homeowners Association ng Subdivision para sila ay makapasok, ay itong babae na isang Wan Yun. Kaya nga po, nung sinabi nila na sinalakay ang bahay ko at may mga wanted na mga pogo bosses doon, ako po'y talagang nag-conclude na meron talagang pilit na naninira sa akin. Gaya nung naunang release na ng PAGCOR na ako daw ay naglakad para sa lisensya ng isang illegal na pogo at matapos naman marinig ang testimonya ni Chairman Altenco, wala naman pong ganong sinabi. Attorney si Mr. Roque, Altenco. wag muna po tayo dumako sa ibang issue. Okay. Focus muna tayo sa tanong ni SP Pro Temp na may tanong din ako. Mamaya, dadako po tayo sa ibang mga issue pati yung nabanggit nyo. So let's please focus. Okay, so meron po akong interest sa korporasyon na may-ari ng bahay na yan. In fact, in the near future, I am concluding a transaction na kukunin ko yung buong korporasyon na may-ari ng bahay na yan. Now, pero ang ina-emphasize ko po, regardless of the ownership, there is a contract of lease which is duly notarized and which I will submit before this honorable body, which means na ang possession po dyan is in the hands of Ms. Wan Yu, who is a legal resident of the Philippines with an alien certificate of registration and in possession of a 9G working visa. Ang gusto ko nga po malaman, kung nakita nila dun sa bahay na yon, yung tao na hinahanap nila na allegedly may tie sa Banban. Dahil kung di naman po ako nagkakamali, again, as part of due diligence, yung isang lalaking nahuli dyan is the partner of of the lessee, no? Hindi ko naman po tinatanggi na may interest talaga ako dyan sa korporasyon na yan, albeit not 100% as of yet, pero magiging 100% na po yan. Now, yun nga po, yung lalaki, ang alam ko, is the partner of Wan Yun, and alam nyo po, hanggang ngayon, meron akong katiwala doon. Kasi nga po, nais ko masigurado na yung lessee will only use the premises for residential purposes, no? Dahil nung ako po ay nasa gobyerno pa, may mga nagrereklamo sa mga villages gaya ng Multinational Village na ginagawang pogo at 70 people at a time ang nasa residential homes. So nagtalaga pa ako ng caretaker para masigurado na wala pong ganyan at ang caretaker's report naman ay talagang hanggang 3 tao lang ang nakatira ron.
Ang question po is, yun nga po, kung yung lalaking nahuli ay siyang merong tie sa banban. At dahil ang alam ko po, nag-due diligence din naman kami kung sino yung lalaking yon, partner yon nung aking lessee. But, gentleman of leisure po yun eh. Ang sinasabi nung aking katiwala, hindi naman umaalis ng bahay, golf lang ng golf kasi may golf course po dyan. At nang tinanong namin minsan ano ba ang trabaho niya, sabi niya he is a digital nomad, no? Cryptocurrency. No? So nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa banban. Dahil kung hindi naman po, talagang meron pong concerted effort na iling ako dito sa mga pogo, no? Na akin namang itinatanggi po. Maraming salamat po. Salamat, Attorney Roque and SP Pro Temp. But follow up lang, Attorney Roque, sabi niyo korporasyon ang may-ari ng bahay na ni-raid Opo. at natagpuan ng 2 foreign nationals na associated ng PAOK sa Bamban at nasa custody ngayon ng BI. Sabi nyo sa ano yan, sa korporasyon. But you also, nung nagsalita kayo kanina, you also referred to it as bahay ko. Well, I do not deny po na I have an interest in the corporation. Hindi ko po dinideny yun. In fact, Aling korporasyon po iyan? ang pangalan po ata is PH2, hindi ko maalala, no? PH2. PH2. Pero wait a minute. Dapat maalala nyo po, Well, you intend to mahaba po yung pangalan. procure 100% ownership Anyway, of it. maya-maya po, PH2. darating po What yung... does PH2 stand for Well, po? ano po yan eh, that's the location of the address of the house. Okay, anyway, maya-maya PH2, po, why, what's the whole address parang po of the phase house? 2, block number, gano'n. Okay, no? phase 2. Pero maya-maya po, nagpakuha ko ng contract of lease para ipakita rito sa komite na ito, no? Na And sa ngayon po, kayo ang majority shareholder ng PH2. sa ngayon po hindi. Hindi. Pero Anong kami percentage po, ang, ng ownership nyo? Ay, nako, nominal lang po ako ngayon. No? Nominal. 10%, 20%? Well, ngayon po lumalabas, ano lang ako, nag-subscribe lang po ako when it was incorporated, no? At sino po yung majority shareholder sa Ang majority is another corporation PH2? po. Another What is that corporation. other corporation? It's Biancham Holdings po. Ano pong pangalan? Biancham Holdings. Biancham Holdings. Holding. Oo. B-I-A-N CHAM. si Bianchan Holdings. Yes, yes. Magkano ganong kalaki yung majority? Lahat po yan Sold. sa Biancham Holdings. Pero minority, wholly owned. nominal kayo. Nominal. Wholly. Oo, wholly owned po yan by Bianchan Biancham. Holdings. Sino pong incorporators ng Bianchan Holdings? Attorney Percival Ortega po at yun po naalala ko si Attorney Percival Ortega. Aha. I think meron din pong attorney, hindi ko na po maalala kung sino pa yan, pero I think meron pang, well, minimum of 5 po yan eh. Pero majority shareholder Alright. is Attorney Percival Ortega. Okay. So majority shareholder si Attorney Percival Ortega para sa Bianchan Holding. There's at least 1 other attorney at 3 pa Yes. for a Opo, total opo. of 5. But I Okay confirm that we're in the process of buying into Biancham now. All right. And And we sabi want a nyo nga, controlling interest. you want 100% ba or controlling We will lang? have controlling interest of Biancham po pag natapos na ang mga papeles. All right. Pero nasa Homeowners Association din po kayo ng subdivision, tama po? Well, nung simula po, dahil tinirang ko po yan nung ako po yung umalis sa gobyerno nung 2019, pero nung bumalik ako sa gobyerno, hindi na po ako tumira doon. Pero hanggang ngayon po, I consider myself a resident of Baguio but I stay in another house. Pero member po kayo ng HOA dun sa subdivision? na yun? Mandatory po na yung corporate owner is a member of the Homeowners Association. So, member po, dahil mandatory, member kayo ng HOA ng subdivision? Member po yung corporation that owns the house. Okay. So, sinong nakapangalang representative ng Bianchan Holdings sa HOA nung subdivision? Hindi po ako sigurado, no? Kung sino ngayon ang nakapangalan doon, no? But I do know that lahat po ng mga dues are being paid and the real estate taxes are being paid. Sino pong nagbabayad ng dues at real estate taxes para Well, sa ano po, Bianchan? it is also Biancham, no? That pays for it, no? But in Aha. any case, hindi ko po dinideny that, that is a house that I have an interest in. Oo. I have lived in the house. Ang sinasabi ko lang po, pinaupahan po yan. And possession is now with the
SC. For the record, yung Bianchan Holdings, nabalita po dati na may partnership sa First Mariveles Holdings Corp o FBMHC na nag-apply for POGO license dati. Hindi po. Maaring, no. I deny It's, that. I it's, deny that. You deny it. Okay. Yes, ang Well, we will ask application the po is proper... AFAB. Oo. It's the Freeport Authority of Bataan. Okay, It we is will not ask with that. PAGCOR. All right, we will ask that sa present and possibly past PAGCOR chairs later. Wala po yung application at all with PAGCOR. Yes, well noted yung denial nyo. Itatanong. Pero POGO po siya. Hindi po. Hindi rin That's siya a real POGO. estate development company Real na estate. nag-apply po for accreditation sa AFAB pero hindi na po na-pursue. Okay, we will ask that of AFAB po. No. The chair will say who we will ask that from. We will ask that from PAGCOR and if necessary, invite AFAB to the next hearing if necessary. Pero itatanong muna natin sa PAGCOR mamaya. So, attorney, wala po kayong possession ng bahay pero may supervision dahil may bantay po May kayo bantay doon. po. Okay po. Alright, salamat. So just to continue with, salamat Attorney Roque. Just to continue with the BI, Attorney Arellano, no? Attorney Arellano. Okay. Sinabi po ng BI, Madam Chair. yes sir. Chief Yes, sir. Fortunato Manahan po, Chief ng Intel. Oh, I'm so sorry. Yes. Opo. Sorry, sir. Salamat po. Nag-ulat po kayo sa komite namin tungkol sa raid nyo dun sa pinaraid na bahay. Pinaraid po ng PAOK na bahay sa Benguet. Do you wish to add anything else po para sa impormasyon ng komiteng ito tungkol sa raid na yon, yung dalawang taong nadatnan nyo doon na nasa custody nyo ngayon, and any other details about the house or the raid in general? Yes, Madam Chairperson. Just for the final clarification lang po na yung male and female, the two subjects, is under the custody of PAOK since Saturday po. Noted po. I Thank you. stand corrected. So, under custody ng PAOK, yung isang Chinese woman at isang Cambodian man. Alright. Maraming salamat po, Chief Manahan. Thank you. Thank you, Madam Chairperson. Apo. So, could we have Sir Attorney Arellano back for further questions for the BI? Yes, SP Pro Temp. Thank you, Madam Chair. Ano pangalan mo? Attorney Arellano? Opo. So as we speak, nakalis na ba si Alice Goo? Based po sa records namin kaninang umaga, nandito pa po si Nandito pa. Alice Go at saka yung Go Wapi. May I ask the OSAA kung ano ng status ng warrant of arrest nitong si Mayor Go? Ba't hindi mahanap-hanap? If they have coordinated with the police agencies concerned? Sino ang nasa OSAA rito? Bakit hindi mahuli-huli itong mayor na ito? SP Pro Temp, pinapatawag po si General Angkan. Alright. Please proceed. So, as we speak, nandito pa? Attorney Arellano? Based po sa record namin, nasa Pilipinas pa po. Sigurado ka dyan, ha? Yes po. Yes po. Baka nakaalis na yan, nag-private plane yan. Paano nyo matututukan kung nag-private plane yung tao? Kasama po sa mga minomonitor namin yung lahat ng ports, airports or seaports. So, kung kahit po gumamit ng Marami private tayong airports plane, dito, hindi lang sa Manila. Maraming mga maliliit na airports dito sa ating bansa. So how can you monitor it? Nang nakaalis? may mga immigration officers po sa mga iba't ibang subports at seaports. Even sa mga maliliit na airports natin, meron? Basta Na po hindi naman international airport? basta po international. Halimbawa ako, pumunta ako ron sa Katarman Airport. Napakaliit. Wala namang immigration doon. Sumakay ako. Pumunta ako ron. O, tapos padala ako sa Hong Kong.
Kaya ng isang maliit na plano. Paano nyo mamamonitor yan? Usually po, pag may mga chartered flights, ini-inform din po yung immigration para i-monitor namin kung sino yung mga sasakay dun sa aeroplano. Eh pagka fictitious yung binigay na pangalan, paano? Paano nyo mamamonitor yan? Na-check naman po namin, na-check po namin. SP Pro Temp, nandito na po. I-acknowledge ko lang muna presensya ni Sen Robin. Shukran for attending the hearing. And Senator Grace, maraming salamat for joining the hearing. And SP Pro Temp, andito na rin po si General Angkan, yung ating tatanungin Office ko lang Sergeant at kung ano Arms. yung status ng warrant of arrest ni Mayor Go. Bakit hindi mahanap-hanap? Have you coordinated with the PNP, NBI para mahuli? General Angkan, sa kabila nung marami nyo ng suporta sa komite, sa tulong din ng NBI sa pagsuserve ng mga subpoena at saka warrant. So, paki-address po yung concern ni SP Pro Temp. Madam Chair, Your Honors, before we conducted the issuance of the serving the order of arrest, we coordinated with the Philippine National Police, as well as after which I coordinated with NBI with regard to the arrest of the 8 personalities. So what happened? I mean, ba't hindi nyo pa mahanap? So now I'm still checking with them, and the capability of your Senior Sergeant at Arms is only to serve, and we are purely on coordination with these law enforcement agencies, Your Honor. Are there any representatives from the PNP or NBI present here today? Sino pong magsasalita para sa PNP? Police Colonel Lagares, sir. And then nandito rin po SP Pro Temp ang NBI, si Deputy Director Magno. Are you coordinating? Have you coordinated with the law enforcement agencies, General? Madam Chair, Your Honor, I talked with the Chief of the Philippine National Police, and as well as to the Director NBI, Judge Santiago, Your Honor. All right, Colonel. Madam Lagare. Chair, Your Honor, I'm Police Colonel John Mark J. Lagare, the Chief of Staff of the Criminal Investigation and Detection Group. And for that actionable item, Your Honor, we have already designated a tracker team from the Regional Field Unit and also from the higher headquarters to look for Mayor Alice Gozum, Your Honor. The warrant of arrest has been issued by this committee a long time ago. Ba't hanggang ngayon hindi pa makuha yan? Makuha itong mayor na ito? Wala ba kayong lead? Actually, I will first inquire for the tracker team from the DSOyo detectives. Ano? The detective support operation unit yun, Your Honor. And I will give feedback. Sino? O sige, while waiting, who's the representative from the NBI? At SP Pro Temp, Colonel Lagare, kung maaari, bigay nyo yung sagot sa tanong ni SP Pro Temp within this hearing po. So could we hear from the NBI, Deputy Director Magno? Mr. Chair, SP Prompt, good morning, sirs. The warrant of arrest has already been cascaded to our regions and districts. As of now, our teams and most of the agents are doing their best to locate and serve the warrant of arrest of this honorable committee, Mr. Chair. Madam Chair. Okay, the chairperson, Madam Chairperson, has made statements that Mayor Go has been very active on Facebook. Hindi nyo ba matrace yan? Yung IP address niyan? Efforts are being done by our cybercrime group, Madam Chair. Why is it taking so long? When did the committee issue this warrant of arrest against her? Kailan ba issue? July 11. Oh, 2 weeks na, hindi pa mahanap. I will immediately check the status right now of our Wala ba kayong cybercrime. lead? Mr. siya? Chair, we were informed that
by our assets as of prior to the issuance of the warrant of arrest. There are some sightings in Bulacan. However, Sightings lang. sightings lang po. Kamukha lang niya. However, when the team went to the possible locations of the sightings, ay as of now, malalaman po natin na wala naman pong nahuli o nakita pa po. Mr. Chair, Madam Chair. Kailan niyo mapapangako sa committee ito kung kailan niyo mahuli yan? We will try our best, Madam Chair, to issue to serve the warrant of arrest soonest, and we will submit a report to this effect. If you cannot arrest her within a month, baka maapekto ng budget ninyo. Noted po, Madam Chair. Yes, sir. We will do our best. Ganon din sa pulis yan. Pag hindi nyo mahanap within a month yan. Dahil we cannot just keep on waiting here. Mahina yung mga intelligence ninyo pag ganon. Ang dami-daming mga nasa-serve ng warrant of arrest yan. Mabilis mahuli. Bakit ito? Kilala pa, hindi nyo mahuli. You better get your acts together. Kailangan may proper coordination kayo with all our law enforcement agencies. Yun sa amin, on the part of the Senate, yung saan namin, we can just do so much. Hindi naman sila kasing powerful ninyo na lahat ng resources nasa inyo. Okay? For now, Salamat po. gusto ko pong magkapagtanong naman kay Mr. De La Serna. Sir. So, unang tanong, sir, kaugnay po ng recent raid ng PAOK at saka NBI. Nakapunta na po ba kayo doon sa Tuba, Benguet? Good afternoon po, Good Madam afternoon. Chair. And, Your Honors po. Yes po, Your Honor. Nakapunta na po ako doon. Alright. Nabisita nyo na po ba yung bahay ni Attorney Roque doon? Yung sinasabing meron siyang interest in that house. And if so, pwede nyo bang i-confirm na yung bahay sa raid ng PAOK at NBI ay bahay na may kinalaman si Attorney Roque? EA po ako ni Attorney Harry Roque before. Hindi ko po alam if kanino po yung bahay na pinagsistayhan po namin, Madam Chair. Sorry, hindi nyo pa alam Hindi ko kung... po alam kung kaninong bahay po yung pinagsistayhan po namin most of the time po. Pero nabisita nyo na dahil sabi nyo na-stayan nyo yung bahay na yon. Yes po, dati. Madam Chair. Alright. So punta naman tayo sa PORAC. Sir, anong ginagawa ng mga dokumento nyo doon? Wait, before we go to that question, Mr. De La Serna. Kaugnay po nitong kung nakabisita na kayo dun sa bahay at kino-confirm nyo na may interest si Attorney Roque sa bahay na iyon. Sabi nyo nga po, hindi nyo alam kung siya ang may-ari, pero bilang EA, nakapag-stay na kayo doon sa bahay na yon. Sabi ni Attorney Roque, ang bahay sa Tuba, Benguet, ay pagmamay-ari ng isang korporasyon. Yun na nga pong PH2. At ang korporasyong iyan naman ay pagmamay-ari ng Biancham. Mr. De La Serna, stockholder po ba kayo? Either sa PH2 or sa Biancham? Honestly po, hindi po ako stockholder ng PH2 po. Pero stockholder ba kayo sa Biancham? Yes po, Madam Chair. Alright. Salamat sa inyong tanong dahil yun nga po ang ipinapakita dito sa General Information Sheet ng Biancham na stockholder po kayo doon. So, yun. Pagkatapos nitong... Well, Mr. De La Serna, kung stockholder kayo sa Biancham, bakit sabi nyo hindi nyo alam kung sinong may-ari nung bahay na pagmamay-ari ng PH2
na ang may-ari naman ay ang Biancham din, kung saan kayo kung saan kayo stockholder. To be honest po, Madam Chair, stockholder po ako ng Biancham pero hindi ko po alam ang lahat ng properties po ng Biancham po. So bukod sa PH2, may iba pa bang properties ang Biancham o iba pang korporasyon? To be honest po, Madam Chair, hindi ko po alam yung properties po ng Biancham. So hindi nyo rin alam na ang Biancham ang may-ari ng PH2 or alam nyo ba? Madam Chair, hindi ko po alam na Biancham po yung owner ng bahay po sa Tuba Benguet po. Well, Biancham ang may-ari ng PH2, PH2 ang may-ari sa bahay sa Tuba Benguet, kung saan nakapag-stay na kayo. Pero hindi nyo alam na yan ay pagmamay-ari ng PH2. Okay? Paano kayo naging stockholder ng Biancham? Nung naalala ko po, may pinasign na po na document sa akin before to be a stockholder po ng Biancham po, Madam Chair. Sino nagpa-sign sa inyo nung dokumentong iyon para maging stockholder ng Biancham? To my memory po, Madam Chair, that was Attorney Val Ortega po, Madam Chair. Attorney Val Ortega. Yes po. Sino po si Attorney Ortega? Siya po yung majority holder po ng Biancham po, Madam Chair. Siya ay majority stockholder ng Biancham. Sorry, maliit lang yung dokumento, dear resource persons. So we will see kung nandito si Attorney Val. Sorry, Mr. De La Serna, ano po yung family name ulit ni Attorney Val? Ito ba? Si Percival? Tama po, Madam Chair. So, Attorney Percival Ortega. Alright. So, si Attorney Percival Ortega. Pang incorporators ng Biancham. Kilala ko po si Attorney Val Ortega po, Madam Chair. Alright. Kilala nyo ba yung tatlo pang incorporators ng Biancham? Sir? Ito po yung, ipa-flash din po namin yung incorporators ng Biancham para maitanong ko sa inyo kung kilala nyo po ba yung iba bukod kay Attorney Ortega. Ito po. So, okay. Kilala nyo po ba si... So, Herminio Harry L. Roque Jr. So, kilala niyo po siya? Kilala ko po siya, Madam Chair. Kilala niyo po ba si Myla R. Roque? Kilala ko po, Madam Chair. Alright. Kilala niyo po si Joel R. Butuyan? Hindi ko po kilala, Madam Chair. Hindi. Kilala niyo po ba si Jarmay C. Garcia? Hindi ko po kilala, Madam Chair. Alright. And finally, kilala niyo po ba si Eileen R. Garcia? Hindi ko po kilala, Madam Chair. Hindi nyo kilala. So, ang kilala nyo lamang sa ibang... Alright, that's right. So, sa mga incorporators, ang kilala nyo lang ay sina Herminio Harry L. Roque Jr. at Myla R. Roque sa Biancham. Tama po, Madam Chair. Alright. Tapos dun sa stockholders, ang kilala nyo pa lang sa mga naitanong ko pa lang sa inyo ay si Attorney Ortega. Tama po, Madam Chair. Alright. So, mamaya baka maitanong ko sa inyo yung tatlo pang stockholders sa Biancham. Okay. So, for now, dako naman tayo sa PORAC. Ano pong ginagawa ng mga dokumento nyo doon sa PORAC? Nakita po yung mga documents ko po sa Pogo facility po sa PORAC po kasi doon po ako nakikistay po, Madam Chair. I am currently a student pilot po sa isang flying school po in Pampanga po. Alright, so nakikistay kayo dun sa Pogo Hub sa PORAC. Tama po, Madam Chair. And student pilot kayo ngayon sa Pampanga. Saan dun sa, kasi malaki yon, halos 8 hectares, Pogo Hub sa PORAC. Saan po kayo eksakto doon sa malaking Pogo Hub na iyon nakatira? At hanggang ngayon ba nakatira kayo doon? No po, Madam Chair. To be honest po, Madam Chair, sobrang laki po ng, hindi ko pa alam gano'ng kalaki yon pero may isang room lang po ako doon na parang boarding house po, kumbaga po yung pinagstayan ko po doon, Madam Chair. Okay,
Kami po ni na Sen Sherwin nakapasok doon pagkatapos ni raid ng PAOK na ocular inspection namin yon. Banda saan doon? Katabi ba nung parang mga villas nung mga Chinese bosses? Katabi ba ng yung mga building doon kung saan ginagawa yung Pogo operations? Katabi ba ng firing range? Saan banda To roon? be honest po, Madam Chair, hindi ko alam saan yung villa, saan yung Pogo facilities, or yung... Yeah. So, Yung firing sorry, range Mr. De po. La Serna, I stand corrected. Yung tinatanong ko sa inyong mga landmarks ay sa Bamban, sa Porac pala. At least pwedeng i-describe nyo ba ano yung mga katabi nyong building doon sa room or boarding house nyo? Actually, mas malaki pa po yung Porac sa Bamban. Yung Porac ay mga 10 hectares. So, kumbaga, ano po yung landmarks doon sa boarding house o room na kung saan kayo nakikistay? Sa room po, kung saan po nakikistay, kami po yung first building po. First building. Pero ngayon, built up na po kasi yun eh. May 40 plus buildings yon. Sabi nga po ng mga tao, mas maraming buildings pa sa Porac kaysa sa buong Buendia. So, in the meantime, ano na yung mga naitayong katabing building dun sa boarding house nyo? Para at least pwede naming maisip ano ba kayang landmarks banda saan yon sa hub. I'm so sorry po, Madam Chair. Hindi ko po alam po yung binibuild po doon kasi hindi man ako lumalabas sa room ko po doon. Hindi kayo lumalabas sa room nyo? Paano kayo pumupunta sa room pag nyo? andun po ako sa area na yun, sa room lang po ako, never po akong lumabas. Pag lumabas po ako, either mag-aral, ganun lang po ako. Never po akong lumabas sa room ko for any other reason po. Okay, student pilot kayo. So, paano kayo nakakarating dun sa boarding house sa loob ng Porac Pogo Hub? At paano kayo nakakalabas doon? Nagda-drive po ako, Madam Chair. Nagda-drive kayo? Anong dinadrive nyo? Toyota Fortuner po, Madam Chair. So, pagpasok at paglabas nyo dun sa boarding house sa Pogo Hub sa Porac, ano yung, syempre, nakadilat ang mata nyo habang nagda-drive kayo, paloob at palabas. So, ano yung nakikita nyo na maaring, na alam nyo, okay, dito ako liliko, dito ako lalabas, or dito ako I papasok? understand na po, Madam Chair. Sorry? Puro building, I understand na po your question. Pagpasok ko po sa gate, Madam Chair, puro building lang po yun. Tapos, sa second gate po, may building po yun. Yun na po ang aking boarding house po. Okay, so dahil pagpasok nyo sa gate, may mga buildings, then may second gate. So, based on lumiliko kayo sa dire-diretso ba hanggang sa boarding house or lumiliko kayo sa kaliwa or sa kanan? First gate po, tapos turn left to the second gate. Okay, so kung yung first gate or main gate ay nasa gitna ng frontage ng Pogo Hub sa Porac, more or less nasa left side ng Pogo Hub yung boarding house nyo. If facing the gate po at facing the Pogo Hub, tama po, Madam Chair, nasa left side po. Nasa left side. Alright. So, ano pong living arrangement nyo doon? May rent po ba? Or nagtatrabaho din po ba kayo doon sa Pogo Hub sa Porac? At sino pong nagbabayad ng rent nyo? Nagsistay po ako doon sa Porac po for free po, Madam Chair. There's no, pero po, I've never worked with Pogo po. I've never worked with them po. Nakikitulog lang po ako doon. Okay. Wow. So free. Na free lang kayo tumitigil doon. Well, nakapagtataka po talaga na nakikitira kayo doon, loob ng Pogo Hub. Kumbaga, it's a business area. Pinapatira po kayo doon ng libre. Actually, kung tanungin natin yung ibang mga student pilot o kahit ibang mga estudyante in general, napaka-swerte po ninyo. At sabi nyo, hindi po kayo nagtatrabaho doon sa Pogo Hub? Tama po, Madam Chair. I've never worked with the Pogo Hub there and I've never worked with them po. So, nagkaroon ba kayo ng ibang trabaho habang nakatira kayo sa Pogo compound sa Porac? No po, Madam Chair. Okay, so student pilot lang kayo and then nakikitira kayo sa Pogo Hub. Bakit libre yung nakikitira lamang kayo doon? Bakit libre? Hindi naman po ako always andun, Madam Chair. Kung may schedule lang po ako sa flying school ko, andun po ako sa Pampanga.
Okay, ganong kadalas kayo sa Porac? Around 3 to 4 days a week po, Madam Chair. Or usually, if walang schedule, 1 or twice a week lang po. Okay, so either from 1 to 2 days or 3 to 4 days. Sa mga buwan na or sa mga linggo na 3 to 4 days a week, kalahating linggo pa rin yon. And alam natin, may gastos ang pagrenta o ang tawag ba doon, half boarder or whatever sa isang lugar. So, bakit pa rin libre kayong pinagamit nung isang boarding house sa loob ng Pogo Hub? Paano na-arrange yun? I do not understand the question po, Madam Chair. Bakit libre? Kasi kahit 1 or 2 or 3 or 4 days kayong pinatitira doon, usually may rent yung ganoon. So anong connection ng Pogo Hub dun sa Porac sa inyo at binigyan kayo ng ganyang klaseng pabor? Kasi pabor yan eh. Never naman po nila ako singil, Madam Chair. Kaya nga po, napaka-generous nga eh. So, bakit binigyan kayo ng ganyang napaka-generous na pabor? Ano bang connection nila sa inyo? Hindi ko po alam bakit hindi nila ako sinisigil, Madam Chair. Alam nyo, pag siguro kaya natatawa din yung bang mga kasama natin, naiisip namin sana all. Kasi po, at saka dapat po, well, ito lang tayo bilang Pilipino, malakas po yung utang na loob natin. Yung mga taong gumagawa ng mabuti sa atin, lalo na't walang hinihinging kapalit, ay talagang at least inaalam natin bakit. Para, di ba, yung pagtanaw natin ng gratitude sa kanila. At siguro, paghanap ng paraan na suklian sila sometime later in our life, alam natin ano yung bakit at ano yung magnitude nun. Ayun, anyway, yung mga dokumento nga na dokumento nyo nakita sa Porac, related sa inyo at kay Attorney Roque. Paano nyo po unang nakilala si Attorney Roque? Nakilala ko po si Attorney Roque through my mother po. Dati pong barangay captain ang mother ko sa barangay po namin sa Bohol po. Tapos, nag-request po ang barangay namin ng isang project po which was funded to the office of Attorney Harry Roque when he was still a congressman po. Nag-inauguration po sila sa Bohol. Doon ko po na-meet si Attorney Harry Roque po, Madam Chair. Alright. So, si Attorney Roque ba ang nagpakilala sa inyo dun sa may-ari o management ng Pogo Hub sa Porac? Yes po, Madam Chair. Right? Ano ang mga pangalan nila nung ipakilala kayo sa isa't isa ni Attorney Roque? Ang na-meet ko lang po, Madam Chair, is Miss Cassandra Leong lang po. Okay, so na-meet nyo po si Cassandra or Cassie Leong. Wala na po kayong ibang nakilala na boss doon sa Pogo Hub sa Porac? Wala na po, Madam Chair. Alright. And then, ano naman ang history ng working relationship nyo ni Attorney Roque? Ano pong trabaho nyo sa kanya? Nag-start po ako as social media po ni Attorney Roque po. Tapos, naging EA niya po ako nung nagpunta po sa Malacanang until nag-resign po ako sa kanya last year to pursue my career in the aviation po, Madam Chair. Alright. Nagtrabaho pa po ba kayo kay Attorney Roque pagkatapos nilang umalis sa Malacanang? And if so, anong trabaho po iyon? Yes po, Madam Chair. Part po ako ng campaign team po ni Attorney Roque po. Alright. Are you still under the employ of Attorney Roque? No po, Madam Chair. And then, ano naman po ang partisipasyon o trabaho ni Attorney Roque para sa Pogo? Sa pagkakaalam ko po, Madam Chair, siya po yung legal lawyer po ng isang company po na hinahandle niya po doon. Aling company? Sa pagkakaalam ko po, Madam Chair, Whirlwind po yun. Whirlwind. Alright. Sige, kanina itinanong ko po sa inyo kung bukod kay Cassandra Leong, nakilala nyo pa yung ibang mga boss sa Lucky South 99. To continue, noong magkatrabaho
kayo ni Attorney Roque, pinakilala ka ba niya sa ibang mga incorporator o boss ng Lucky South 99? Tanungin ko ito ulit sa inyo, specifically one by one, para lang if ever maalala nyo, masagot nyo sa komite. Pinakilala ba kayo ni Attorney Roque kay Julian Linsangan M. III? Hindi ko po siya kilala, Madam Okay. Chair. Pinakilala ba kayo ni Attorney Roque kay Ronaldin B. Baterna? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Hindi rin. Pinakilala ba kayo ni Attorney Roque kay Edwin C. Ang? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Hindi rin. Pinakilala ba kayo ni Attorney Roque kay Marion Ryan Ochua? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Hindi rin. Pero ipinakilala kayo ni Attorney Roque kay Catherine Cassandra L. Ong. Nakilala po, Madam Chair. Siya, pinakilala. Pinakilala ba kayo kay Sam C? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Pinakilala ba kayo kay Heidi Corinne B. Uy? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Pinakilala ba kayo kay Ninia Myra H. Cervantes? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Pinakilala ba kayo kay Mercedes P. Macabasa? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Pinakilala ba kayo kay Michael Bryce B. Mascarenas? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Pinakilala ba kayo kay Stephanie B. Macarenas? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Pinakilala ba kayo kay Rodrigo A. Bande? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Pinakilala ba kayo kay Xiang Tan? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. And last but not the least, pinakilala ba kayo kay Jing Gu? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. So, hindi po kayo ipinakilala ni Attorney Roque sa lahat nitong mga incorporator o boss ng Lucky South 99 except for Catherine Cassandra L. Ong. Siya lamang. Alright po. Ito, meron po akong meron akong tanong galing muli kay SP Pro Temp. Sinong nag-finance ng tuition nyo sa pilot school? Kasi ano pong income nyo na paano nyo na-afford yung tuition na iyan? Yung family ko po nagpe-finance sa pilot school ko, but sa understanding ko po, kailangan ko po ibalik yun pag naging pilot po ako, Madam Chair. Kailangan yung ibalik sa pamilya nyo. Yes po, Madam Chair. Okay, so bukod dun sa ang tawag doon, yung papauna ng pamilya nyo sa tuition nyo, na babayaran nyo rin, meron pa ba kayong ibang income na ginagamit dito sa tuition? Wala na po, Madam Chair. Okay, so na-afford nyo dahil ina-advance muna ng family nyo? Tama po, Madam Right, Chair. then babayaran nyo. Okay. Masasabi nyo po ba na kaya kayo pinatira sa Pogo ng libre ay dahil pinakilala kayo ni Attorney Roque kay Cassie Leong? Pakiulit po, Madam Chair. Dahil ba pinakilala kayo ni Attorney Roque kay Cassie Leong, kaya pinatira kayo ni na Cassie Leong sa Pogo Hub nila ng libre? To be honest po, Madam Chair, pinakilala po ako ni Attorney Roque kay Ma'am Cassandra Leong po. Pero ako po yung humingi ng favor kay Madam Cassandra Leong na magstay po sa Porac po. Kayo yung humingi ng favor. Yes po, Madam Chair. Paano nyo po naisip gawin yun? Nung pinakilala po ako ni Attorney Roque po, naghahanap po ako ng pagstayhan po sa Pampanga po. Timing po na meron po silang lodging houses in Porac po. Ano nyo nalaman na may lodging house sila sa loob ng Pogo Hub? Hindi ko po alam na nasa Pogo Hub po siya, pero alam ko po meron po silang lodging houses po, Madam Chair. Ang alam nyo ay may Pogo House, may lodging houses in general sina Cassie Leong. Paano nyo alam na may lodging houses si Cassie Leong? Sa pag-usap po namin, Madam Chair, tapos ganun na po, pinastay na po ako sa Porac po. Kwinento ni Cassie Leong na may lodging houses siya or tinanong nyo kung may lodging houses siya? Nagtanong lang po siya if ano pong ginagawa ko po sa Pampanga that time. Tapos sabi ko lang po is naghanap po ako ng pagsistayhan po sa Pampanga. And then, anong sinabi ni Cassie Leong? Sabi naman po niya meron silang lodging houses, but hindi po pwedeng magstay ng matagal doon kasi pinapaalis na po sila doon.
tingin nyo ba kung di nyo kilala si Attorney Roque, papatirahin kayo doon ni Cassie Leong? If hindi ko po kilala si Attorney Roque, hindi ko rin po makikilala si si Ma'am Cassandra Leong po, Madam Chair. Okay. So dahil kilala nyo si Attorney Roque, nung napag-usapan nyo ni Cassie Leong na naghahanap kayo ng pag-stayan, pinatira kayo doon ng libre. Alright. Yes po, Madam Chair. Alright. Salamat po. May ka-meeting pa po ba? Sorry. Bago yon, may ibang pogo pa bang involved si Attorney Roque? Sa pagkaalam ko, wala naman po, Madam Chair. May ka-meeting pa po ba si Attorney Roque na mga dati or kasalukuyang opisyal ng gobyerno tungkol sa pogo? Hindi ko po alam, Madam Chair. Alright. And then, personal nyo po bang nakatagpo o nakilala una si Hong Jiangyang? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Nakilala nyo po ba si Mayor Alice Guo? Never po siyang na-meet, Madam Chair. At nakilala nyo po ba si Michael Yang? Never ko po siyang na-meet, Madam Chair. Alright. Yun yung mga tanong ko sa inyo sa ngayon, Mr. De La Serna. Pero stay po kayo please sa hearing dahil sigurado ko may mga tanong din sa inyo yung mga colleagues ko. Alright. Balikan ko po yung mga tanong ko kay Attorney Roque. Yes, Madam Chair. Yes, thank you. So, Attorney Roque, incorporator rin po kayo, si Ms. Myla Roque, at ang dating law partner nyo, incorporators po kayo sa Biancham, tama po ba? That is correct. Biancham is my family holding corporation. Alright. It's part of our estate plan. Alright. So, Family Holding Corporation, part of your estate planning. And then, ngayon, ang email address po sa cover sheet ng Articles of Incorporation ng Biancham, alright, so verbally i-redact ko na lang, hindi ko na lang babanggitin yung email address. So, isang observation sa kaninang pagtatanong, may layers ng ownership ang kumpanya ang bahay, pero lumalabas na kayo rin ito. Well, I've never denied that, and that's why I said that I have an interest in that house. But it has to be emphasized na for purposes of search warrants, they have to specify the registered owner ng bahay. Kaya nga po, una-una, dinideny ko po na na-raid yung bahay ko dahil wala pong search warrant doon sa nangyari. Ang meron lang po, mission order at pag-aresto ng Bureau of Immigration sa 2 Chinese nationals. So mission order po ang nag-cover ng raid? Hindi po raid. Sorry. Ang apprehension po. Kasi ang raid po, Apprehension. wala pong search warrant at may abogado naman po yung mga foreigners na nakatira ron, hindi po sila pinapasok because under the Constitution and the Bill of Rights apply also to foreigners, hindi po sila po pwedeng pumasok na walang search warrant. Briefly, Attorney Roque, I'll leave you to just ask a related question sa BI. Mission order lamang daw ang dala at walang warrant. Can you educate a non law enforcer like me? Yes, Madam Chair. We confirm na during the arrest, the BI used the mission order. Wala pong search warrant. Walang warrant of arrest. Alright, so apprehended yung 2 tao at nasa custody ngayon ng PAOK. Yes, Madam Chair. Alright, salamat po. Back to Attorney Roque. Can I Yes, Madam confirm, can I confirm lang po na your wife, Ms. Myla Roque, is the managing director of Biancham since 2015.
ayon sa annual report ng Pag-ibig? Well, she was with Pag-ibig and she was managing director of Biancham, but she resigned. She resigned. When po? I cannot remember exactly when, but as I said, we filed an application to be part of the AFAB property and we appended a feasibility study. Meron pong malicious report sa media making it appear na yun ang kinikita na namin. E yan po ay feasibility study. The requirement po yan ng AFAB kung kayo po ay mag-apply para maging kabahagi ng teritoryo ng AFAB. So dahil po doon, ayaw ng misis ko yung ganyang mga kontrobersiya, sabi po niya, I want out. At kaya nga po, ang nangyari po dyan, talagang nag-withdraw din kami dun sa project na yan because my wife said, I really want out. I want my privacy. No? At yan po ang dahilan kung bakit nagkaroon po ng change of ownership. At yan din po ang dahilan kung bakit recently, we are now taking moves to reclaim Biancham. No? Except that my wife really says, I want out. And that's also why we are contemplating even a separation of property para malinaw na hindi siya mai-involve sa aking mga business undertakings. The decision was made also because we had business reversals in a solar project kung saan doon ko po iniinganyo yung Whirlwind company, no? And we lost substantial amount of money in that business transaction. Alright. Hanggang kailan managing partner yung asawa niyo sa Biancham? Sandali Kahit lang po yan approximately. Because yung investment po namin dyan sa First Bataan actually, and that was the controversy, was before I became congressman. And the controversy came out when I was a newly elected congressman, and that's when she verbalized that she wanted out dahil ayaw niya Anong magaganyan taon sa po yun nung naging rep Siguro kayo? 2016 po ako naging rep dahil So nanalo she- po ako nung 2016 elections. So she would have been managing partner for at least 1 year, from 1 year lang 2015 po to yan, hindi po 2016. nagtagal siya because she really wanted out. In fact, she wanted out of all my business transactions because gusto po niya maging pribadong individual. Alright. But gaya ng ipinakita kong Articles of Incorporation, List of Incorporators kanina kay Mr. De La Serna, may incorporators na nakalagay doon, isa rin po si Ms. Myla Roque. Yes, so that's Alright. what the document says po. Hindi po yan dinideny. So just to summarize, yung house, alright. Okay, before I summarize, regarding yung pinaplano yung takeover sa Biancham, so ibig sabihin ba, bibilihin nyo yung shares ni AR? Bibilin De La Serna? Bibilihin nyo yung shares ng ibang shareholders? Or kaninong shares or kani-kaninong shares ang bibili ninyo para ma-effect yung takeover? Ang share po ni R is 1 share. Ang tawag lang po dyan, qualifying. Kasi bago po naamindahan ang Corporation Code, kinakailangan meron 5 na directors at 5 incorporators. Ngayon po pwede na pong magkaroon ng one-man corporation. So kaya po yung mga nakalagay po dyan na 1 shareholder lamang, they are what is known as qualifying shares para makumpleto yung 5. Now, ang nangyari po kasi dyan is dahil we were also applying for an AFAB accreditation and at that time sa Kongreso po, nagkaring malaking issue yung pag-aari ni Congressman Florendo sa Tadeco, minabuti na rin po namin na lumabas muna doon sa investment sa Bataan. So nalugi po kami doon pero binalik ang pera namin na wala namang bawas, na wala lang kami ng interest. So yun po ang dahilan kung bakit nagbago po yung shareholdings ng Biancham. No? Pero ngayon po, as we speak and even before this controversy, the papers are being drawn na babalik po ako. No? I'm going to repurchase the shares and I will register it soon. No? Dahil malinaw naman ang gusto mangyari ni Mrs. basta wala siyang kinalaman doon sa mga negosyo na pinapasok ko. So magiging malinaw kung ano yung sa kanya, ano yung sa akin, at para ang isusugal ko lang, to quote her words, is yung sa akin lang at hindi niya isusugal yung sa kanya at sa pamilya. So, ibig sabihin po, i-buy out nyo sina Mr. De La Serna at yung iba pang shareholders
para maging one-person corporation na yung Biancham sa inyo na po? Well, actually, napirmahan na po nila lahat ang mga dokumento, no, papunta sa akin. Pero hindi pa po kami nagdonotaryo kasi inaayos pa, no. So, hindi naman po one-man corporation yan. Dahil sa totoo lang, kukuha rin po ako ng mga partners. So, magkakaroon din po kami ng reallocation, pero mangyayari po ay babalik talaga po ako dyan. So just to summarize, yung bahay na naging subject ng mission order para ma-apprehend yung 2 tao na associated sa Pogo Hub sa Bamban, that house is owned by PH2. PH2 is owned by Biancham, and your wife was managing director for about a year of Biancham. Yes po. All yes. right. So we will just do more research on that. And because it is owned by PH2, Madam Chair, corporation under the laws approved by Congress have separate personalities from the individuals constituting the corporation. Sige po. So those are my questions. No, sorry. So just to continue, Attorney Roque, so even after the testimonies of Chair Tenco and Attorney Fernandez, minimaintain nyo pa rin po ba na hindi kayo lawyer ng Lucky South 99 o kahit anong POGO for that matter? I confirm that 100%. And the reason po is, dala-dala ko po ngayon ng mga dokumento. Alam niyo po, ang attorney-client relations, kinakailangan po yan magkasundo ang partido because it is the highest fiduciary relationship. Kaya nga po yung tinatawag na attorney-client privilege, miski dito po sa Kongreso, hindi nyo mapapakontep kapag na-invoke yan attorney-client privilege. At sa totoo lang Within po, certain limitations, of course. at sa totoo lang po, sana kinuha po ako ng Lucky Star na abogado. Bakit po? Dahil yung raid sa PORAC, unconstitutional po yan. Nag-raid po sila, kumuha sila ng warrant of arrest galing sa Bulacan judge outside of jurisdiction. Excuse me, sige. Well, Hindi natin ano ini-investiga yung raid. We are investigating Yes, the ma'am, but I'm POGO. just saying So, kasi please just make your answer mabilis to lang this po. short. Kasi Yes. it was actually just a yes or no Ma'am, question. but ma'am, let us be fair because you have been insinuating I am a lawyer for Lucky Star. That is why Excuse me, the chair has not been insinuating anything. The chair and the members of the committee have been asking questions based on the testimonies, sworn testimonies of PAGCOR Chair Tenco, Attorney Fernandez of PAGCOR, and other resource persons. So the resource person will not impute any insinuation to the chair. Will please just answer the questions. The chair has given the resource person Your Honor, leeway then to answer in the the questions. interest So of please answer fairness, properly. may I be allowed to dispute then the statement of the prior resource person? We will get to that in the Okay, course so of the question question of again, the Madam Chair, is do you maintain na hindi kayo abogado ng Lucky South 99 or any POGO for that matter? I maintain as an officer of the courts and under oath before the Senate of the Republic of the Philippines that I have never acted as legal counsel for Lucky South 99 or for any other POGO. Alright. Pero tama naman pong totoo na nakipag-meeting kayo sa PAGCOR tungkol sa POGO sa PORAC. Yes or no Totoo lang po yun, nakipag-meeting Okay. ako, but as I said, ang aking kasama po ay kakilala ko bilang Whirlwind Corporate Secretary and I have documents in my possession which I would like to submit now to the Senate. Yes, Kasi iba please po do yung that. usap-usapan Thank you. lang, iba kapag notaryadong dokumento. Okay. And definitely, yung pagtestimonya ng ibang mga resource persons ay hindi rin lamang usap-usapan at may mga sinasubmit ding dokumento. Otherwise, the committee would not bother inviting them again and again to Madam, the hearings. Excuse me. I just like to ask the next question. So, ang topic ng mga meeting at pag-uusap nyo sa PAGCOR, and in fact, mga pag-follow up nyo sa PAGCOR, ay utang ng Lucky South 99, ng mismong POGO. Tama po ba? Tama po yun. Alright, salamat. So, hindi lang talaga Whirlwind, Lucky South 99 din. Pwede ba ho So, mag-explain? Pwede naman po. Okay, kasi po ang Whirlwind is not only the lessor, they're also the service provider. Now I appeal now to the
officials of PAGCOR, siguro kayo po mag-explain kung anong ginagawa ng service providers, including Chair Andrea Dominguez, because I had an opportunity to work with her. Domingo, no? Ang service providers po, sila talaga ang nagbibigay ng lahat na kinakailangan ng mga POGO operators, kasi POGO operators po, lahat yan Chino. Hindi po yan nag-i-Ingles. Kaya nga po meron silang mga representative sa PAGCOR. Dahil sila mismo, they have no ability to communicate dahil nag-establish na nga sila ng mga independent POGO hubs. So ang pagkakaintindi ko po talaga, trabaho po ng service provider na magbigay ng serbisyo sa kanilang mga kliyente. Alright, Attorney, salamat. The committee will ask further questions sa PAGCOR. Balik na lang po tayo dito sa Lucky South at PAGCOR, no? Ang sabi po nyo, you did not authorize the use of your name in the organizational chart. That was submitted as an official attachment by Lucky South 99 to PAGCOR. Totoo So, kasalanan po yan ni Cassie Linong, tama ba? Hindi po. Kasalanan Hindi. po yan ng kung sinong gumawa. Sino Dahil ang wala gumawa? naman pong establishment. Gumawa po niyan Lucky South. Yes. Dahil sila po nag-a-apply. Na si Cassie Linong ang isang doon. Wala po ang pa boss tayong doon. ebidensya na nagpapakita kung sino nag-submit talaga ng mga dokumento, but PAGCOR can confirm kung sino talaga nag-submit ng mga dokumentong yan. Okay, we will Pero- ask PAGCOR that again later. We asked them before. Basta ang malinaw po sa komite ay yung organizational chart na yan, na may drawing, may box, na legal, na nandun yung pangalan nyo, was one of the official attachments sa submissions ng Lucky South 99 sa PAGCOR. And sabi nyo nga, ang tawag nito, yung obligasyon ng POGO na Lucky Star sa PAGCOR ang pinag-uusapan ninyo sa PAGCOR. So, due diligence, bilang abogado, dun sa mga diskusyong iyon, alam nyo kung ano yung mga dokumentong sinumite, alam nyo yung mga official attachments na nakalagay doon. Did you confront Cassie Linong about this? Or kinasuhan nyo ba siya na kung bakit nandun yung pangalan nyo sa organizational chart? Madam, nagagalit po kayo dahil sinasabi nyo, binibigay ko ng mga salita ang inyong bibig. Pero right now, Hindi you naman already ako assume... nagagalit. Sinasabi ko lang wag nyong gawin Oo, yun. pero ngayon po, sinabi nyo, you again insinuated that I had anything to do with the document. Ayan nga po ang sinasabi ko. As far as I know po... Attorney, please stop using that offensive verb insinuating. I am a very plain speaker. Okay, I'm Pwede sorry. nyo lang, it's all right. Pwede Okay. nyo lang sabihin mali yung fact na Mali po. sinasite, tinatanggi Oo. nyo yung sinabi ng ibang resource person. 4 na taon na pong itong investigasyon. Halos wala na pong nag-i-insinuate kasi dire-diretso na pong mag-usap. Okay, so please tell the committee, kinonfront nyo ba si Cassie Linong or kinasuhan nyo ba siya? Bakit nandyan yung pangalan nyo sa organization? Well, unang-una po, nalaman ko lang na nandun ang aking pangalan nung nag-hearing po last time dito na sinabi ni Chairman Altenco. Pero bilang abogado and naging professor ng constitutional law, I'm familiar with the rules of the Senate. And the Senate says that in proving facts, the rules of court apply in the suppletory character. I don't need to argue with you about Opo, that, attorney. pero But you ang don't need sinasabi to, ko lang po- excuse me, sandali po. You don't need to tell the committee what the rules of the Senate Well, are. I'm just Please citing just po. answer our question. You don't My need to answer cite, po it's not is necessary. that document is only evidence of its existence. Pero para patunayan po yung katotohanan na nakalasaad sa dokumentong yan, dapat meron pong testigo na nakakita ng ginawa yung dokumentong yan, o di naman kaya testigo ng gumawa ng dokumentong yan, o di naman kaya yung testigo na pumirma ng dokumentong yan. Actually, Pag as wala I po said yan, earlier, hindi po siya po No, pwede. excuse Ma'am, me. excuse me No, kasi... no, excuse me, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but Yes, I am a it's all resource right. person invited. Yes, you are. I was Wait. asked Let me to finish. answer. Yes, you Hindi ko po already answered in maintindihan, excess. Kapag gusto nyo Sandali akong po. tumigil, papatigil nyo ako kapag ako nag-explain. Yes. I thought we were engaged in Attorney. the search for the truth. Oh, definitely we are. Attorney Roque, what I am Chair, saying, Madam yes, and Chair. Sherwin. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more, I and apologize. I will cite you in contempt. And if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. Mo naman Your Honor. sabayan siya, nagsasalita siya, siya ang chairperson. Okay, Your Honor. I understand. I apologize. Salamat, Sen Sherwin. At salamat, Attorney Roque, sa apology nyo kay Sen Sherwin.
All I'm saying is there is no need for any resource person to cite the rules of the Senate to a Senate committee. We know that. So please just answer the questions which are being asked of each resource person at length with an embarrassment of time para masagot nyo yung mga tanong. But please stick to the topics and do not lecture a Senate committee about the rules of the Senate committee. We know that. We correct ourselves kapag lumalabag kami doon. So, I suppose your answer is hindi kayo nagreklamo kay Cassie Leong at hindi nyo siya kinasuhan kung bakit nandun yung pangalan nyo sa chart. As I said, Madam, nalaman ko lang po yung pangalan ko nasa chart during the last hearing. Ang sinasabi ko po under oath as an officer of the court, hindi ko po inauthorize ang paglagay ng pangalan ko doon. Wala pong kinalaman sa paggawa ng dokumentong yan at wala pong kahit anong testimonya sa kahit sino na gumawa ng testimonya na nagsasabi na pumayag po ako. And I deny that under oath. Alright. And sa interview nyo naman po kina Ted Filon at DJ Chacha, inamin nyo, quote, dinulog sa akin yung problema ni Cassie yung nangyari sa Lucky South. So mula mismo sa bibig ninyo, interes ng mismong Pogo ang miniting at fina-follow up nyo o inaareglo sa PAGCOR. Kasi nga po, si Cassie ay service provider ng Lucky South. So gaya po ng sinagot din ni Dennis Cunanan, pag may problema ang Lucky South, tumatawag sila doon sa mga tao na tutulungan sila dahil hindi nga po nag-i-English yung mga yan. Okay. So but, whether service provider o ano pa man, dinulog nyo yung problema ni Miss Cassie Leong at ng Lucky South na isang Pogo, idinulog nyo sa PAGCOR. Dinulog ko po dahil pinakiusapan po ako nung service provider. Dahil wala po akong kahit sinong kakilala sa Lucky South. Well, kilala nyo si Cassie Leong, siya, Lucky South po siya. Ay hindi ko po siya kakilala as Lucky South dahil ito po mga dokumento nagpapakita na siya ay pumirma sa mga pleadings na ginawa ko nung ako po'y retain mga 2 weeks after that meeting para sa kasong ejectment. Kaya nga po paulit-ulit ako, hindi po nagtagal matapos yung meeting na yon, dinulog po sa akin itong mga kaso. At 3 kaso po yan at lahat po ito ngayon isusumite ko sa ating komite na nagpapatunay po na ang aking kliyente sa mga kasong ito ay will win at ang pumirma po ay si Cassie Ong bilang Corporate Secretary. Madam, I'm now turning over these documents and this consists of number 1, ad cautelam motion to quash or recall writ of execution filed before Branch 114 of the Regional Trial Court of Angeles City, omnibus motion, first manifestation, entry of appearance, and second manifestation, remand of the case to MTC, filed before the Municipal Trial Court of Porac, Pampanga, both of which contain the filing with our consent by one Catherine Cassandra L. Ong, Corporate Secretary, Whirlwind Corporation. No? And of course, the third one is a petition for annulment of judgment with application for temporary restraining order and writ of preliminary injunction, docketed as CA GR number 18013, filed with the Court of Appeals, also bearing verification and consent signed by Cassandra L. Ong as Corporate Secretary of Whirlwind Corporation. Salamat, May I submit Attorney. these Yes, documents to the COMSEC, paki-receive kay Attorney Corporate Roque. Secretary, Your Honor. To the Committee Secretary. Yes, thank you. I to the Committee Secretary. Yes. Speaking of Cassie Leong again, in contact po ba kayo sa kanya? Baka naman pwede niyong sabihan siya na mag-show up na dito. I will advise her to show up dahil kinakailangan talaga, especially to prove kung ano talaga yung reklamo niya kay Mr. Dennis Cunanan. Salamat. At kung nasa Singapore na siya, malapit lang naman mag-fly back. Ngayon, Attorney, Lucky South has had issues of criminality and illegal activity since 2021 and yet pinacilitate nyo itong problem-solving session sa PAGCOR. Bakit Ma'am, po? ang totoo po dyan ay, again, PAGCOR should be the one to clarify this. Yung na-in-trouble po dyan is a sub-licensee. Dahil tinanong ko po si Cassie dyan. Yung panahon po na meron pang sub-licensee at mother's title po, mother license ang Lucky South, ang na-in-trouble po dyan ay hindi po doon sa Porac. Doon po siya sa Friendship Highway. So it is a Saan po yun? sub-licensee. Anong pangalan at Ang Friendship saan? Highway po ay, it's also in Angeles City, no? Not in Porac anymore. Pero yan pong na-raid is not the Porac facility. It is a different location
a sub-licensee of Lucky Ano South. pong pangalan ng sub-licensee? Ay pareho naman po lahat yan eh. And the PAGCOR officials can confirm this. So it's also Um, Lucky South 99? Well, because ginagamit po nila yung lisensya dahil nung unang panahon, allowed po ang mga sub-licensee at nandiyan naman po ang past and present leadership ng PAGCOR. Kaya hindi po naapektuhan ang operation ng Lucky South dahil na-establish naman na hindi po yung Lucky South na nag-ooperate sa Porac ang may pagkakasala dun sa raid na yun. Well, definitely the committee will get back to the current PAGCOR chair dahil napaka-unequivocal yung pagkasabi na Lucky South 99 mismo ang may problema. Okay, so attorney, so ayaw nyo mang amining abogado kayo ng Pogo, malinaw na abogado naman kayo ng taga-areglo ng Pogo. O, Pwede bukod naman pa po dyan, yun. excuse me attorney, sandali po. Bukod pa dyan, ang pag-areglong ginawa nyo sa PAGCOR nangyari noong 2023. Pero gaya ng nabanggit ko kanina, noong 2022 pa lang, ni-raid na ang Lucky South 99 dahil sa human trafficking. At hindi po isang sub-licensee ng Lucky South sa Friendship Highway o kahit saan pa man, but yung Lucky South dun sa Porac. Ito po ang tanong ko. Sa kabila ng lahat ng yan, at kahit alam yung trabaho ng Whirlwind na protektahan ang interes ng Pogong may track record ng kriminalidad, pumayag pa rin kayong maging abogado nila. Tama po ba? Tama po yun kasi wala naman akong nalaman na merong raid noong 2021. Kasi na-meet ko na lang po sila tapos na ang eleksyon. Na-meet ko na sila nung bumalik na ako sa aking private practice 2022 at hindi ko naman sinusubaybayan kung sino talaga yung mga na-raid ng 2021. At ang pagkakaalam ko po, sila ay Whirlwind kasi nga po 2 weeks after our meeting, lahat ng dokumento na pinirmahan nila kung saan nila ako retain as lawyer ay sa ngalan po ng Whirlwind. Again, fully documented po yan. So pero ang nasa likod ng isip ko kasi yung pagpulong nyo ni Cassie Leong ng Lucky South 99 sa PAGCOR. So, inaamin nyo po ba na ang pag-areglo nyo sa PAGCOR ay para sa Lucky South 99 at hindi para sa Whirlwind lamang? Hindi po. Ang aking tinulungan po ay Whirlwind kasi noong nga panahon po yan, hindi ko nga po kakilalang Whirlwind bilang isang kliyente. Kakilala ko po sila dahil iniinganyo ko sila mag-invest sa mga energy projects. So yung pagsama ko po sa kanila, well, if we go by the Supreme Court definition of attorney-client, yes, meron pong attorney-client relation, pero it was more of an accommodation. Wala po kami engagement, hindi po ako bayad doon. Nagkaroon lang kami ng engagement 2 weeks after dahil nga po dito sa ejectment case na nangyari. So kumbaga, that was part and parcel of my effort to entice them to invest into projects that I'm pushing for renewable energy dyan sa Cebu. At in a time span po of mga 1 year, talaga naman pong, well, frustrated po ako dahil hindi ko rin sila nainganyo. But ang naging suma total po, naging tutor nila ako for renewable energy at ang decision nila bago ang pangyayari ng lahat ay sila magde-develop ng sarili nilang solar farm at magtatayo pa di umano ng isang integrated solar panel manufacturing facility. No? So medyo nainis po talaga ako doon dahil nga ang dami kong oras na ginugol, pero pampalubag loob, ang sabi naman ng Whirlwind, bibigyan ka namin ng shares, founder shares, dahil ikaw ang tutor namin dito sa negosyong ito. Salamat, attorney. Yun lang yung mga tanong ko sa inyo ngayong araw. But please stay because I'm sure my colleagues will have questions for you. Salamat din po and again, I apologize. Alam niyo naman po, init ng damdamin. Kasi kung makikita niyo po yung release ng PAGCOR, abay ako dahil naglabi para sa illegal na logo. Hindi naman po yan ang sinabi ni Altenco. I appreciate it, Mr. Altenco. Pero dapat naman po, call your attention of your PR department na nag-issue ng press release. Kasi yung hindi nila po pinangalanan kung sino yon, parang showbiz, talaga pong sinabi nila na mayroong ex-cabinet member na nag-intercede para sa lisensya sa isang illegal pogo. Hindi naman po talaga yung pangyari. And I appreciate that you said the truth before this committee. Alright, salamat, attorney. Yung mga side discussions on the side na lamang po. Alright. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.